Yeah. What's up guys? Ngayon mag-i-spool muna tayo ng ating baitcaster at bukas ipapakita ko kung paano ginagamit tong baitcaster. Kasi may mga nagtatanong sa atin kung paano daw gamitin. So ipapakita ko muna ngayon paano ako maglagay ng line. So iba-iba tayo ng style, no? Sa akin, i-share ko lang yung idea ko kung paano. Pwede nyo gayahin guys. So 2 section tong rod ko. So tinanggal ko yung isa, yung half lang ang gagamitin natin. Baitcaster, pag kaliwete ka, ito dapat sa'yo kaliwete ang handle. Pag kanan ka, dapat nasa kanan din yung handle. Pero ako, sanay ako na ginagamit ko is kanan ako. Ang ginagamit ko is kaliwa. So, nasanay ako na kaliwa yung hawakan ko. Kasi kahit sa spinning, kaliwa. So, para pagkas kong ganyan, di na ako naglilipat ng kamay. Sinanay ko talagang kaliwa. But ang normally talaga is ang ginagamit pag kanan ka is kanan yung handle. Pag kaliwete ang handle. So, nasa sa inyo yun guys. Ako sinasanay ko yun kasi ayoko nang palipat-lipat yung kamay ko. Tulad sa spinning, pag cast mo, okay ka na, ready ka na mag-retrieve. Ganun din ako sa aking baitcaster. Okay, so malinaw yun guys na. So, maglalagay tayo ngayon ng line. Ay, dumating yung aking line. Proveros ito. Galing sa may Lazada. Ayan. So, ito siya. 100 meters. Tapos, 4.5 kg. 10 pounds. Ibig sabihin, 10 pounds, 10 pounds po basa dyan ha. Libra kasi ang ano niyan ang ibig sabihin, kaya LB ang abbreviation. Okay, wala tayong pagtatalo doon. So, ang gagawin nyo is kuhain nyo tong line. Lapag muna natin Ang paglapag nyo is ito yung nasa ibabaw. Yan to. Guys mamaya na natin ilalagay sa box. Dito. Halimbawa dito lang. Ayan. Ilalagay ko sa box. Yan. Ganyan lang siya guys, no? Yan. Tapos yung dulo ng line is ilulusot natin dito sa guides. Yan. Sa guide pala. Isa lang Ayan. Then, ipasok natin doon sa may butas na yan. Yun. Yan, nakuha ko na. Okay. So, papaikot ko guys ang ikot ng drum niya is papasok pa ganyan. Ngayon, yung iba, teka, lalapit natin. Yung iba, dito lang nila tinatali. Diyan, sa may butas na yan. May case kasi na matatalim yan, yung butas. Kaya, hindi ako nagtatali dyan. Ginagawa ko, buong drum ang pinagtatalian ko. So, itatali ko muna guys, no? Okay. Ilusot ko siya dito para madali ko siya mahatak. Yun. Kita nyo? Ngayon, nakapulupot siya sa buong drum. Ngayon, gagawa natin siya ng tali, buhol dito sa dulo. Ito. Yung dulo, bubuhulan natin siya ng ganyan. Ayan. Yun, may buhol na siya, di ba? Ngayon, lahin natin to. Ayan. So, ito guys, no? Yan.
At tali na siyang ganyan. Nakapasok na siya sa loob. Ayan. Teka. Yan. Then, i-grab nyo ganyan. Grab na siyang ganyan. Yan. Tali nyo ng pasok na to. Yan. Overhand. Making sure na nakalabas yung buhol dun. Yan. Ayan siya. Then, hilahin nyo lang po. Yan. Kusa yan maghihigpit. Ayan. Yan. Tulungan yung masagad yan. Yung iba, nilalagyan nila ng tape para makapit. Sa akin naisasagad ko naman. Yan, okay. So, puputulin natin yung mga ito, lumampas. Putulin natin. Pwede nga, yan ngayon, okay na. Yan. Yan. So, pwede natin hawakan ngayon to ng ito. Mas ka natin. Hawakan yung kamay nyo yan. With pressure na konti. Yan. Much better kung may hawak kayo ng basahan. Kuha kayo ng basahan para hindi masakit sa kamay. Gagrab nyo ng ganyan ng damit o basahan o kanong paman. Yan. Saka nyo may pressure na konti. Then start nyo ang pag-retrieve. So itong ano ko, yung aking spool, yung ano natin, teka lang, nakaganyan lang siya. Yan, ganyan na ang posisyon niya. Tapos hayaan nyo lang siya mag-ikot-ikot sa may karton. Tapos make sure na hindi babaligtad yan. Yung level niya is nakataas. Yon, welcome back. So, andito tayo guys sa isang ilog. Yan. Sa ilalim tayo ng tulay actually. So, ang baitcaster kasi, nakikita nyo ba guys? Ang baitcaster kasi is usually ginagamit yan sa mga ilog, sa lake, sa mga fish pond, pang-hunt. Pang-hunt talaga siya ng mga mudfish, bass. Kasi yung baitcaster is focus talaga siya sa may accuracy. Yon. Hindi siya ganun may babato ng malayo. Okay? Unlike ng spinning reel is pwede mo siyang ibato ng malayo. Ito rin pwede mo siyang may babato ng malayo. Pero hindi siya katulad ng spinning na talagang mas malayo. Okay? So bago tayo magsimula, kinabit ko na yung aking lure. Nakikita nyo yung artificial na fish. Yan. So, every time guys na gagamit kayo ng baitcaster, tatandaan nyo, mag-a-adjust lagi kayo ng brake system, itong kulay pula. Sa other side siya,
ng handle. Ngayon, ito yung brake system. Sa kabila naman, itong kulay pula, ito yung tension knob. Okay? Magagamit natin yan. Ito yung drag system, itong tusok-tusok star. Yan ang sa drag system. Sa spinning, may drag din yung sa may taas, yung pinipihit-pihit natin. Ito yun. So, pipihitin natin siya ng ganyan. Yan. Ikot nyo lang guys, no? Pero huwag nyo sasabay yung handle. Ikot nyo lang ganyan. Yan. Tapos yan. Loosen. Tapos pagpahigpit. Yan. Ngayon, ito naman yung release. Magkakas tayo. Kumbaga sa spinning, ito yung pinaka-bail. Open the bail, ito naman, pag inopen natin, ito yung nag-release. Okay? So, dito muna tayo sa tension knob. Okay. Lipat ko lang ang camera. Ayan. Itong tension knob, lagi yan malapit sa may handle. Yan. Anong ginagawa ng tension knob? Bumagsak na yung lure mo o kaya yung bait mo doon sa may tubig. Hindi na siya continuous magbibigay. Okay, so ang gagawin niya is, halimbawa, ihigpitan. Sinagad ko na siya ng pahigpit. Ito ay paluwag. Counterclockwise ang paluwag. Clockwise ang pahigpit. Yan. So, pag binitawan ko to, itong ating release button, tignan nyo yung ating swim bait. Mabilis siyang bumabagsak. Ngayon, kailangan natin i-adjust ng pabagalin natin. Okay? So, paano natin pabagalin? Ito ay higpitan natin ng clockwise. Yan. Pag papaluwagan, counter. Yan, counter. Ngayon, kailangan ang bait natin is mabagal siya bumagsak. Bakit kailangan mabagal? Kasi may iwasan natin yung tinatawag na backlash. Yun yung pinaka-problema ng lahat ng gumagamit ng baitcaster. But ngayon, sinasabi ko sa inyo na kahit ako, kahit yung mga magagaling na gumamit ng mga baitcaster, nagkaka-backlash pa din. So, wag kayong mapanghinaan ng loob at maiinis kapag may experience kayong backlash. Normal lang yun guys, no? Normal lang yun. So, ito, mga tip na tinuturo ko sa inyo para maiwasan nagka-backlash. Timplahin nyo itong tension knob. Yan. Ang kailangan natin is wag masyadong mabilis bumagsak, wag masyadong mabagal. Kailangan sakto lang. Okay? Yung dahan-dahan lang ang bagsak mo. Tingnan nyo to sa akin. Yun ang dapat nyo makuha. Ito. Yun. Ganon, mabagal lang. So, ayan o. Pag nag-let go ako, at bumagsak na yung aking swim bait, kung makikita nyo guys, no, hindi na siya nagbibigay pa ng other line. So, doon maiwasan natin ang backlash. So, ganun guys, makakaiwas yun sa mga backlash. Kaya kailangan kuhain natin yung timpla gamit yung ating tension knob. So, practice nyo palagi yan. Sa mga beginners, yan. Stop. Yan. Stamp ng hand ng thumb. Mag-land yung ating minnow kung sa may tubig, ipe-press mo na yung, ipe-break mo na siya gamit yung thumb. Ganito. Up. Okay? So, practicein nyo yun. So, laging tatandaan, no? Before the lure hit the water, mag-stop na tayo. Okay? So, ganun lang yung paulit-ulit, practice lang. Okay?
consider din natin guys, pag malakas yung hangin, is high chance na magka-backlash tayo. Kaya, pag sa ganun is, adjust talaga guys. No? At pag nagka-backlash, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mainis, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ganun talaga yung hobby natin. Pag ito'y na-perfect nyo guys, at madalang na kayo magka-backlash, sabi ko sa inyo, I promise sa iyo na exciting talaga gamitin ang baitcaster. Lalo na pag nanguhuli kayo ng mga dalag, mga snakehead. Kasi pang-hunt talaga siya eh. Kung saan may pumalag, doon mo siya ibabato. Kaya nga sabi ko sa inyo, accuracy ang dapat yung practicein dito, hindi yung distance. So, yung distance, darating yan, practice lang tayo ng practice. Okay? So, hanggang sa muli guys, hopefully meron kayong dagdag kaalaman kahit konti. Ingat po tayong lahat. This is Papa Vlog. Happy fishing! Bye-bye!